Wow, this is my first time to share here in Eagles Habit, 10 o'clock a.m. Thank you for the presence of each and everyone. And hopefully, makaka-inspire ako. Be inspired, not expired. And I want to thank also this opportunity kay Mentor Ikay for dito na invite ako para mag-speak. Kaya salamat pag pakit natin ng Sapphire. But what makes me or stay here in I Am Worldwide is because of my past experiences or yung past na mga nangyari sa buhay ko. Kaya naging siguro stronger, na stronger ako dito. So, I'm Richelle. I'm going to introduce again myself. I'm Richelle Ocden Kimo from Mountain Province, ang aking parents. Dito kami sa Baguio, yung natin, dito sa IBC Baguio. And I'm from La Trinidad, Benguet. I'm a pure Igorot. Yan. My I Am journey. Alam ko na meron tayong kanya-kanyang istorya. Marami na akong narinig na nag-share ng kanilang mga journey. Then sabi ko, wow, yung nakaka-inspire yung mga story nila. Hindi pa ako dito. Hindi ko inaasahan na maaabot ako sa ganitong point na ako naman ang mag-share ng journey ko. And what will I share kung ako naman yung ano yung sasabihin ko pag ako naman yung mabigyan ng opportunity na magkaroon ng journey. But of course, para mabigyan tayo ng opportunity, kailangan pa nating may maabot para mayroon tayong may share, hindi naman basta-basta. Who is Richelle Ocden Kimo? Di ba mentor kasi before I Am World and go to introduce myself. Wala pa akong masyadong may pakita na ibang mga pictures kasi wala kami kasing camera noon. Kung meron man, nung time na yun, nakikihingi lang kami ng negative. Yung mga wala pa yung mga chicks, yung mga digital na ganyan, na cellphone na mag-take ka ng picture, tapos print mo na lang. Ngayon yun, diretso sa Facebook. Yung mga pictures namin, nakikihingi lang kami ng negative para mapaprint. And kailangan ko pang bumalik sa aming old house para kalkalin yung baul namin. So maybe I'm going to put some more photo on my journey before I Am Worldwide. And nilagay ko itong picture na to kasi ito yung first na photo ko sa parents ko sa aking cellphone na dipindot. Di ba? Dipindot. Yung ganun lang, yung keypad. The keypad. Di ba? Yan yung parents ko. Both of my parents are elementary graduate. Grade 6 lang po yung natapos nila. Pero, di ba, maaga din po silang nag-asawa kasi pinag-asawa po sila. Alam mo yung pinag-asawa. Sabi niya, mag-asawa kayo. And they're very young. They're very young during that time. She was just 15 and 15 years old yung nanay ko. Ganyan nung nag-asawa sila. They're elementary graduate, ano bang alam nila sa buhay? Pero sila masipag sila. At yun ang tinuro nila sa amin. Yan. So, hindi kami yung well off o yung ganun. But if there's one thing that my mother always tell us na sa mga anak niya, never ever think that you are poor. Because if you will think that you are poor, then you will be. Kung ano yung iniisip mo, yung ka talaga. So yun yung pinanghawakan namin na kahit naglalakad ka sa kalsada, huwag mong sasabihin na mahirap ka. Even sa school, I don't have to say na ganito kami, ganito ka lang. Hindi kailangang maging para maawa yung mga tao. We never did that. Yun naman ang kagandahan ng training ng nanay namin. And that is the mindset na never think that you are poor. Kahit na elementary sila. And we are proud. I'm very proud of my parents because they were able to raise us and train us. And dahil sa training na yun, naging mas matatag si Mentor Richelle. And ano ba yung mga ginagawa ko noon? Kasi when I was in elementary, hanggang nag-aral ako nakapagtapos ng college, nag-alaga po ako ng baboy. High school pa lang, nagpapaanak na ako ng baboy. Yung hindi ko lang ginawa, yung magkapon sa mga lalaking baboy, yun lang ang hindi ko nagawa. And nag-alaga ng manok. Then we have to go to kaingin. Alam niyo ba yung kaingin? We go to the mountain and plant vegetables at kung ano-ano, mga mais, mga kamote. Kaya yung time na yun, hindi po kami nagutom. Kahit na simple life lang po. And yung lupa na yun, hindi po sa amin. Basta dinadaanan lang yun ng mga minero. And who will plant there? Parang hindi mo iniisip na pwedeng tumubo ang mga plant doon. Kasi walang source ng water. But by faith, my mother cleaned yung area na yun kasi wala namang mga kahoy, mga damo lang. So we planted. And we're very grateful because of that. We have seen
we have seen talaga yung favor ni God na kahit hindi siya umuulan, nabubuhay yung mga tanim namin. Ang inaasahan lang namin, pag umulan, mahirap talaga ang tubig doon sa amin sa Itogon noon. And hindi hindi madali actually yung buhay, pero ini-enjoy lang. O, di ba? Pag ini-enjoy mo and learn, no? Sabi niya, never complain. O, di ba? Never complain. Just do everything without complaining, without arguing, and you will be called a child of God. Yun yung ano, yung sa Bible, never complain because you will never see your blessing, even the small one. You cannot see your blessing if you keep on complaining. Kaya, yun yung sinabi ng nanay ko na lahat ng mga gawain, huwag kang mang-complain, gawin mo kahit yung mga nasa bahay, hindi lahat dapat gumagalaw. Yun ang tinuro ng nanay ko. And I'm very thankful and grateful for that training ng nanay namin. Kahit hindi siya nakapagtapos, ano ituturo niya? And hindi rin niya sinabi na mag-aral kayo ng mabuti para makapagtrabaho kayo. No. Ang sabi niya sa akin noon and sa amin, you know what, Richel? The least thing that you can do is to become a baa. You know baa? To be a helper, yung maging katulong. Even yung pagiging katulong, kapag tamad ka, hindi ka kukunin. Yun ang sabi ng nanay ko. And that what remains in my mind na sabi ko, bakit pa maging katulong lang ba ang pangarap ng nanay ko sa akin? Kasi hindi niya sinasabing mag-aral ka ng mabuti para ma-employ ka. Hindi niya sinasabi yun. Ang sinabi lang niya, was din mamangsat. That's our term in the mountain province. It means to say, you just excel in everything that you're going to do. Yun ang sabi niya. And yun ang tumatak sa akin. Sabi niya, the least that you can do is to become a baa, to be a helper, to be a katulong. Pag tamad ka, even ang pagiging katulong, hindi ka makukuha, hindi ka magka-qualify. Yun yung sinabi niya. And yun ang pinanghawa ko. And sabi ko, I don't want to be. And I have a big dream in my life. Yun yung sinabi ko. And I don't want to experience this. Though na hindi yung isipin mo na ayoko ng ganito. But actually, yung time na yun, it's a blessing on my part as I go to my story. And still grateful kay God. And this was my prayer, the prayer of Jabez. If you're familiar with Jabez, the character in the Bible, that he cried out here in 1 Chronicles chapter 4, verse 10, Jabez cried out to God of Israel, oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. The meaning of Jabez actually is sorrow, pain. And during the time on the Old Testament, they're going to base the name. O diba kung ano yung nangyayari, yung ganun ang kanila. And yung time na pinanganak si Jabez, the mother was in pain. Kaya Jabez, pain. And this was my prayer when my mother told me that I caused so much broken. Alam mo yung broken heart. You broke my heart many times. Yun ang sabi ng nanay ko sa akin. There was the time that I went home, uwi ako ng bahay. She hugged me. O, di ba? Wala pa ako dito sa ML. She hugged me. Buhay pa siya. Kasi wala na yung nanay ko. She hugged me that time and said, you broke my heart many times. But I'm thankful and grateful because you are here now. Oh, di ba? Bakit ano ba kasing nangyari? On the early years of my life, I was almost a bit, parang ma-bury na, walang chance na mabuhay. And been in and out of the hospital that even the relatives would say, sayang lang ang pera. Kung sakaling mag-survive yan, baliw yan dahil na-overdose sa gamot. Yun ang sinasabi sa nanay ko. But my mother was so hopeful and trust the Lord that everything will go well. My experience, yung earthquake, sa mga na-encounter yung earthquake noong 1990, the scar on my forehead, this was the sign of that earthquake before. I have also my stitch here, and I have a lot of scars on my face. I was 6 years old then. And I cried because I looked so pangit during that time. And I said, Lord, I don't want this. I'm so ugly. Sabi kong ganon. And you know what? God is so good because when I was growing, talagang nawawala. Parang dumadaan yung scar ko, nagtago dito sa baba. And also my stitches and my stitches here lang ang nailagay. At yung lagi akong nakabangs para hindi nakikita. But now I'm very proud of my scar because that is the sign of God's faithfulness to my life. And I can see that's a miracle na yung chance na para maano yung eyesight ko, that's a blessing. Na-experience ang car accident, na-experience na yung car accident, na sabi ko, Lord, naipit yung paa ko, and that's the end of my career sa running. And I cried to the Lord again. Why? Diba nagdami? Then I ended my career in running and the sports. Then, ang dami pang nangyari. Na-hold up ako, gano'n yung nangyari. But the miracle is that
yung binago ko yung ulo ko, then I was brought to the hospital, no, di ba? Yung police, madaming drama yung buhay ko. Pero yung drama ng buhay ko na to, yun ang nagpatatag kay Rachel. Ayun. And car accident, hold up, mga ganun. And also, I experienced yung parang nag-shutdown yung katawan ko because of stress, overwork, na sobrahan yung sipag that I have only few hours of sleep. Sobrang sipag. Kaya wag tayong masyadong ganun. Kasi my body shut down and that hindi na makabangon, hindi may galaw ang katawan, na even yung mata nakatirik na lang. And I prayed to the Lord and I said, let your will be done. And I gave it to the Lord and I thought that was my the end. But God has given me again a purpose in my life. That's why I am here. And di ba yung parang cause ng pain na parang hindi ko magawa? Ito, sabi ko, alam mo yung hindi mo matikman ang Jollibee, yung McDonald's, never kami trinit ng nanay namin and walang nagse-celebrate ng happy birthday. Walang happy birthday nung panahon namin. Walang cake. Even nung graduation ko, elementary, high school graduate, wala yung parents ko. Parang hindi yung recognition ng mga ganon. I just go and graduate, wala lang. Tapos ako balik ulit sa bahay. Ganun lang, but simple as that. Until I graduated college. They were not with me. Buti na lang nung kinasal ako, my parents were there. And ito si Rachel, o di ba yung parang hindi niya kayang mag-travel. Sabi ko, Lord, oh you would bless me. Ganon. Ayan, nakapag-travel naman tayo dito sa part ng Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao because of the chance dahil sa church activity. Sino ba actually si Rachel? Ayaw ko talagang magsalita. I don't like to talk. I prefer to be alone. I'd rather talk to my pets, to my plants. Ganun ako. Ayoko nakikisalamuha sa mga tao. I choose to be alone. Ganun ako. Then I don't have that confidence kasi even sa school, studying in a science high school, alam mo yung science high school, kailangan pumasa ng dalawang ano. Pero yung nabubuli ka, nakita mo yung high school ka, nabubuhat ka ng mga sako-sako na pagkain ng baboy doon sa trading post, di ba? Nakikita ka ng classmate mo. Sila pa uwi pa lang, ako may dala-dala na ako mga pagkain ng baboy. And I've heard so many bullies and my mother said, and so what? Sabi niya ganun, so what? And just keep on. You don't know. Oh, you don't know the future. Was din mamang just excel in everything that you're going to do. Ayun pa rin. So, thankful ako nakapag-travel naman tayo. I enjoy adventure with these people. And I'm thankful because I have grown na ano ako sa pagsasalita because of my exposure and with people. Kaya kung nahihiya kayo, pareho lang po tayo. Ganon din po ako. Kaya kong hindi magsalita ng buong araw. And ngayon, kaya ko ding magsalita ng buong araw. So please bear with me. Aabot tayo hanggang gabi. And thank you very much. So, ayan po. And I was given also the opportunity na mag-teach. Actually, I don't want, and never in my dream na maging teacher ako. Kasi yung dream ko is to become a nurse. Then alam nyo ba, dahil wala kaming pambayad, ang ginawa ko, kailangan ko maghanap ng scholarship. Ganun ako ka-determined. I want to take nursing. Naghanap ako ng scholarship. Alam mo yung ilang kilometers lahat ng offices dito, ng mga NCIP, ng munisipyo, ng Kapitolyo, hanggang doon sa Baguio, ng mga CHED. Pinasok ko yun para lang mag-apply ng scholarship. But you know what? I was given ng private na scholarship. Pero sabi na hindi for medical course, mga ganyan, mga related to mga ganon. So nursing, either I'm going to ship. Pero gusto ko talaga. But what happened, kailangan ko may labas na 2,000 pesos. Nung umuwi ako, walang maibigay na 2,000 pesos. Sabi ko, ang sipag ko naman, hindi ba pwedeng ibenta yung baboy natin? But my mother told me, oh, mag ano ka lang, dahil masipag ka naman, magtanim ka na lang ng kamote kaya doon sa ano. Oh, di ba? Yun yung sinabi niya doon sa magtanim ka ng kamote, masipag ka naman. And I said, I don't like, ako lang magtaga-graduate from science high school na hindi ako magtatapos. So I said, no, I'm going to study. So I went to Benguet State University. Yung malapit lang kahit na dalawang beses ang sakayan. Sabi ko, at least mas malapit, pwede kong lakarin. I said, what course I'm going to take? Then, ang dami kong transfer ng aking form hanggang bumalik doon sa education na yun. Sabi ko, it wasn't my dream. It wasn't my plan to become a teacher. And it was, alam niyo yung hirap din, ano? Then, nung pumasok ako doon, kailangan kong mag-audition ulit para mayroon akong 100% scholarship. Kasi yung scholarship ko, hindi siya pwede sa public, sa state university, dapat lang sa private. Sa SLU yun. So, okay, nag-audition ako ng drama, alam nyo, yung lahat ng mga ng dance, ng music, lahat pinasok ko. Sabi ko,
the more siguro yung ano yung mapasukan ko more yung scholarship. Pero yun pala, mamimili ka lang ng isa. Yung ganun. But I enjoyed actually and I said, I'm going to finish schooling. Kasi yung parents hindi naman talaga as in makapag-provide ng mga finances. So, ayun, nakapagtapos naman tayo na sariling sikap, sariling sipag, mag-provide ng ano ng sariling baon, 'di ba? Kahit walang baon. Na-experience ko pa yung alam nyo yung turon, yung isang turon na yun. Kasi I work also on the weekends na maglinis, ano, kung ano-ano, pinasok ko lang na dito pag mga ano. Ang daming raketera tong taon to. Kaya may allowance. Even sa munisipyo, pinasok ko, hindi pa ako nag-graduate. So, ayun, part-time ako. Then, nabibigyan naman ako ng konting, di ba? Konti. But that's enough for my allowance and to help also my siblings, my younger siblings. Actually, I'm the third. May dalawa pa akong ate. I'm the third in the family. But I'm thankful kasi scholars kami at hindi masyadong nahirapan yung parents namin sa pagpapaaral. And ayan po si Richelle. Sinubukan ko rin mag-apply ng trabaho. Alam niyo, mag-apply ng trabaho, and akala ko qualify ako. Hindi pala ako qualified. Dahil sa height ko, di ba? Dahil sa height ko, hindi ako na-qualify. Meron naman yung trabaho na-apply, na super qualified na hindi ako pwedeng matanggap. And meron yung express na, ito mag-apply ako dito. I think tatanggapin ako. But you know what? Hindi ako natanggap din. Ang sakit. Ouch. But when I applied here, dito sa Benguet State University and SLU, St. Louis University. Benguet State University is one of the biggest school here in Benguet, and St. Louis University is one of the cream of the top dito sa Northern Luzon. And I never expected na pwede akong makuha. Kasi sabi ko yung qualification ko, yung mga kasama ko na mag-apply, they are summa cum laude, they are cum laude, they are graduate with honors from UP, and di ba yung mga ganun? And yung qualifications nila, wow. But you know what? Yung feeling ko na I'm disqualified, God qualified me. And that is actually a history at St. Louis University na magtuturo ang isang education, student, physics major sa isang college. So that is a wow. Sabi ko, this is not me, it's the Lord. And I'm very thankful because God is so faithful through the years. And akala ko magiging teacher ako forever, but no, when I got married, walang mag-alaga sa anak ko. So I have to give up. And it's so painful actually when you give up something. Yung comfort zone mo, parang ang hirap. But you have to accept. It's a matter of acceptance and I always go back to that yung sinabi ng nanay ko na you have to excel in everything. So naging full-time tayo. after yung nandun ka sa na yung instructor, yung ganon, andun yung career mo, then I want to be in an office, ganon, pero hindi nangyari po. So I have to accept and say, okay, yes, Lord, just direct me. Pero nag-isip ako ng business and you have to buy and sell gold. And you know that, buy and sell gold. Yung tatay ko ang may idea niyan kasi yung time na yun, naging minero siya. Sabi niya, ikaw na ang taga-bili. Sabi ko, wala akong enough na money. Pero mga technique at mga kung ano, but in partnership with my sister. But when I've learned yung kalakalan, hindi siya good environment for my children. So, 6 months na binayaran ko yung utang. Sabi ko, wala pa akong na-income sa pagbabay and sell ng gold. Actually, you need to bring out 500,000 or more than 1,000,000 kasi depende kung gaano kalaki yung ibebenta sa'yo. Yung ganon. Meron ko naman, pero yun nga yung environment is not safe for my son. I have only my son during that time, yung first child ko. And sabi ko, Lord, ano kaya ang pwede kong gawin yung magbigay ng service tapos bayaran nila yung service na ibibigay ko. So, ayan, nag-training ako ng massage therapy, binayaran ko yun, di ba? Nag-train ako ng massage therapy. Sabi ko, I'm going to give a service and they will give something in return. Di ba? Yung instructor, yung teacher, naging ganon. But lalo na nung sinabi na, nakatulong sa aking, di ba? Yung nagsasabing nakatulong, and happy na ako doon. Then aside from, sabi ko, ano kaya idadagdag ko? Then yan na. Beauty care na, then sa hair, then sa nails, hanggang parami, ano kaya pa idadagdag ko? Kasi malaki yung upa. Then from that small space, pumunta ako sa isang mas malaking space, it's really expensive. Alam mo yung naglabas ka ng pera, di ba? Naglabas ka ng kapital, hindi pa nagsisimula yung business. Di ba? Unlike dito sa atin, dito sa I Am Worldwide, pag nilabas mo, pwede mo nang simulan, gano'n. Yung ako, naglabas ako ng
200,000, di ba? Hindi pa nasimulan. Kasi kailangan tapusin yung space na yon. So I have to pay it in advance, that is 1 year. So wala pa akong kita. And nadagdagan, kailangan kong mag-train, kailangan kong mag-ano ng tao kasi nagsisimula, kailangan kong magpasahod ng daily, kaya mabigat, 'di ba? Pero ni-enjoy ko naman kahit papaano. Pero ang dami kong broken hearts dito sa business na to because those people I trained, I supported ng mga nakasama ko. Alam nyo, iniwan ako. 'Di ba? Ang dami kong broken hearts sa negosyo. Naglabas ka ng kapital tapos ganon. And I told myself, I have to improve myself. Kailangan kong matuto ng lahat-lahat, ganon. So, naging ako ng massage therapy, nakakaroon naman tayo ng NC2, kailan mo exam, actual and written. And aside from, hindi pa pala enough yung pagiging massage therapist at yung NC2. So, I have to take the license massage therapist ng DOH para mag-qualify na maiput up ko yung spa na yon. And kailangan nating mag-level up daw para ano, 'di ba? Yung ganon. So hairdressing and beauty care NC2, I took that one, 'di ba? Then ulit another training. So I did microblading, microshading, baby glow, and so on and so forth sa mga beauty. Alam niyo, ginawa ko sa mukha ng mga tao na hindi ko pa nagawa sa aking mukha. So, 'di ba? Mga ganon. And the person here sa baba na to, actually he's from France. Siyang nagpa-train sa amin during that time. And syempre kapag nag-training ka, mahal. Ganun yun. Pero dito sa I Am Worldwide, kapag nagtitraining tayo, it's for free. It's up to you to just sit down and listen. Ganun lang yun. Okay. Then pumasok din naman tayo sa kung ano-anong mga activities, mga fashion na ganyan, ano lang tayo, nakikisali-sali ganon. And may mga bigating mga ano din naman na mga stylist, rin na Fanny Serrano, I meet those people during those times. And sabi ko, hanggang dito lang ba ako? So we offered also community services. Sabi ko, we offer community services um, for the children. So punta kami sa schools, nag-offer kami ng free haircut sa mga boys and girls. O, di ba? Pero nakakatuwa kaya I meet people and associate with people and invited sa isang association naman na yung mga tumutulong. So, thankful naman ako doon. So, dito na po tayo. How did I meet I Am? Di ba kung nakita yung picture ko, wow, di ba? Ganda-ganda naman niya. Pero how did I meet I Am? Look at the picture there. Actually, meron pa yung mas maganda dyan na picture ko. Mas maganda. Actually, I was sick then that time. I was sick. That was 2024. But started ng 2021 when I just gave birth of my son. After 3 months, I was hospitalized. Doon na nagsimula lahat. At doon nalaman lahat ng mga problema sa aking katawan. So, how did I meet I Am? I was already on my desperate time. Okay. Sino dito ang naging desperate noon? Patype naman dyan. Okay, pa sabing desperate, yung mga naging desperate before. Or any kung saan kayo naging desperate, desperate sa pangarap or desperate dahil sa buhay. But here is Rachel, no, di ba? Here is Rachel kasama ang mga anak. Pati nung mga nagpa-check up, me and my children only. And I search, Lord, yung barley, narinig ko na yan noon pa. But I was so focused on the medicine na ayaw kong mag-try ng iba pa. Kasi parang sabi ng doctor, you have to take this one. And 2023, may binigay sa akin na gamot. And wala namang improvement. Tinakbo ako ng asawa ko December 2020. 3 December 30 bago mag-Christmas, mag-New Year. And I was brought to the hospital by my husband. Parang yung hininga ko nandito na lang. I pray to the Lord. Behind my mind, I don't want to say, let your will be done. But that time I was in the car, papunta sa hospital, I pray to the Lord, Lord, let your will be done. And I gave up to you everything, even my worries, even my children. Kasi mga bata pa sila yun. I give it to the Lord. And January of 2024, thank the Lord because I'm alive. Umabot ako sa na, Lord, thank you, I'm alive 2024. Napatalon ako na I'm buhay pa ako.
And there was an invitation of a prayer caravan ng mga men sa church. And my husband, sinama ako with our children. And doon ko maririnig ang testemo ng isang tao about barley. Pero hindi niya sinabi kung anong brand. Basta sinabi lang niya na, oh, kumusta sis? Sabi niya, alam mo ba na nakatulong sa akin yung ano, yung barley, ano yung cholesterol ko, ganun, ganun. Yun yung sinabi niya. Then, okay, okay, ganun lang. Kasi nakano lang ako sa gamot. She is the vice president sa isang of academic affairs sa isang university dito. Siya yung nagsabi. And she's a ano yung tao kumbaga may kredibilidad para mapaniwalaan. And she's also a leader kasi sa church. Pero nung time na yun, parang nakafocus pa ako sa gamot. Then when my husband told me February, why not try herbal? Sabi niya, sabayan mo ng herbal kaya. Sabi ng husband ko, saan kaya yung galing yung ano nun? Kaya doon ako na-open. So I start to research. Nag-research ako, okay. Then naalala ko yung barley. Oh, barley, ganon. Then ang daming barley. Oh, nag-research ko ng barley. Then nakita ko yung I Am Worldwide. Nakita ko Sante, Salve, ang dami na ano. Tapos may Korean pa. And nakita ko yung I Am Worldwide. Then nakita ko si Maritoni Fernandez. Ah, di ba ito yung ano, nakikita ko na may testimony ng breast cancer. Ano? Then, na-curious ako, ni-research ko na, then I went to the president, to the vice president, hanggang okay, nakapag-decide na ako na barley ng I Am Worldwide. Pero saan kaya ako baka kabili? Ganon. Kaya nobody invited me nung time na yon. So, nag-search ako sa Facebook. Sabi ko, I Am Worldwide in Baguio City or La Trinidad. And lumabas yung mukha ni Karen Tugato. Karen, mentor Karen. Yan ang aking main, she's my angel mentor. And I'm very thankful to this person. Very thankful ako sa tao na to na kahit na, alam niyo, mas bata. Mas bata sa akin. Yan. I'm very thankful really to my mother mentor na younger sa akin. Thankful for her life. Eh, kasi why? Nung nakita ko yung mukha niya, sabi ko, ay, mukhang mabait. Mukhang mapagkakatiwalaan. Kaya pala, ayusin pala natin yung ating face, yung ano, yung profile picture natin. Kasi kapag hindi ka panipaniwala yung itsura natin, o tignan nyo, parang napaka-inosente. Pero yung picture niya ngayon, bonggang-bongga, yung picture na ni Mentor Karen, yung kanyang profile picture. Pero I really love yung itsura niya nung nag-research ako. So this is my angel mentor. Then nag-chat na ako, okay, meron sa Baguio. May I inquire? I want to try your barley, gano'n. Then ang dami naming chat, haba. Hindi ko alam kung anong naisip kaya ni mentor Karen, kung sasali ba to, interesado po talaga ito. But ako talaga determined to try the product. So, sabi niya, oh, punta ka dito sa Center Mall, din sa Baguio City. Sabi niya, tamang-tama naman na yung time na yon, Saturday, may training and seminar. May training. Ayun, din pinakita sa akin yung car. O, di ba, yung mga cars, mga just for you bonus, at mga bonuses. Pero you know what? I did not fell into the compensation plan. hindi ako nahulog sa compensation plan. Kaya alam ko na meron yung iba dito na napawaw sa compensation plan sa mga result ng mga tao. Hindi ako as in napawaw. Ang napaano ako doon sa health benefits. So I on the health ako na banda. So I said, I'm going to avail. Sabi nila, would you let us? So, sabi niya, present yung benefits, yung business side nito, would it be fine? Sabi niya, okay, pero actually hindi ko natapos po yun. So, because may lakad ako. Mayroon akong commitment sa church yung time yan, so I have to go. Pero present lang nila, a portion. Pero yung nag-iwan sa akin, yung sabi ni Mentor Juliet, thankful also for Mentor Juliet, kasi dalawa sila, harap ako. Then sabi niya, malay mo, gagawin mo itong negosyo. Then sabi ko, paano ko gagawin negosyo kung may sakit ka, di ba? Ano yung, buti sana kung wala kang sakit para yung business talaga yung ano. Kaya yung mind ko, okay, pag maganda yung product, well, no problem. Kasi this is my first time. First time na magano ng networking. Then doon ko na naisip na, networking na naman ito. Alam mo ang networking kasi nung pagpasok ko, meron sila yung amazing morning. O diba? Parang, wow, ano ito? Anong pinagsisigawan ng mga tao na amazing morning? Parang yung good morning lang na narinig ko noon sa na-invite ako na kidnap ako. Alam mo, kidnap ako. Sabi, good morning. Then biglang, amazing morning. Sabi ng MC, sabi ko, ay, Diyos ko Lord, ano itong pinasok ko na to? Gusto ko lang ng barley. Tapos, pinaupo ako at sasabihin ng amazing. Tapos,
1,000,000. Ala, yan na naman yung palakpak na power na power. 2,000,000. Ay, mga ganyan, ganon. Sabi ko, ang corny naman ito. Eh, syempre, ganon yung ano ko, sa, yung, sa akin, yung presyo. Sabi ko, ala, ano na naman ito? Gusto lang i-try yung product. Bakit ako nandito? At, alam mo yung you have no choice. You have to, tumayo tayong lahat. Sabi na ganon. So I have to stand. And milyong-milyong palakpak. Sabi niya, ay, practice lang po yun. Ay, naku, practice pa lang yun. Sabi, alam mo yung, ayokong gawin. Tapos, practice lang pala yun kasi may mag-speak. Then sabi niya, okay, sabi niya. Eh, syempre ako naman, obedient ako, nakukornihan, pero ginawa ko. Pero, di ba, yung taong nakukornihan at nagsasabi na ano ba ang mga to, eh, nandito ngayon sa I Am Worldwide. So, pasabi naman dyan ng wow, kasi very negative talaga ako sa mga networking. Networking, sabi ko, ayoko yan. Parang, maraming naloloko sa mga ganyan. Ang daming na-scam. Hindi ko pa naman na-experience, pero dahil sa mga naririnig natin, parang, parang ano na siya na, what? No, I don't like it. Parang yung ganun sa akin. And also my husband ganun din. Pero dahil sa kagustuhan ko na kailangan kong tapusin ito. Pero ang sabi ko, pwede bang ibigay nyo na yung barley sa akin? Alam mo yung gano'n na, yun na lang ang gusto ko na, pwede bang ibigay nyo na yung barley sa akin? Ano po ba ko? Ang kinuha ko, copper lang po. Copper. Copper nung una. Sabi ko yung product kasi kapag good, at least yung discount ma-avail ko. Please bear with my dogs. Marami sila. Yan po din. Ayan, kasama ko yung aking bebe. O, diba? Thank God. Yan yung pandemya. Sa hospital ako, baby pa siya, 3 months. Kinuha ng neighbor kasi wala naman nakatulong. And churchmates ang tumulong sa akin during that time nasa hospital. Okay, ito po yung condition ko. Di ba? Hindi ko alam, I was so sports minded before when I was younger. Dahil siguro kumakain kami ng, alam nyo, organic talaga yung food namin. But I was very sick when I was a baby. And dito lang syempre, walang pera noon, hindi uso yung kahit may sakit ka, kailangan mong tiisin yung sakit kasi wala nga perang pambayad sa ospital. Pero no, na-afford natin magpa-check up, ito yung findings po sa akin, MRI and to the echo. Meron akong congenital heart disease. Congenital heart disease inborn ko yan. Akala ko yung kapatid ko lang ang meron kasi may butas sa puso niyan. Ako naman, it's coarctation of the aorta. Sa aorta po ang may problema sa akin. So, and pina-MRI din ako, baka nagkaroon ako ng stroke, something ganun daw. So what the finding, talagang terrible din kasi yung ulo ko na parang sasabog. And the finding is mild ethmoid sinus disease. Dito sa in-between ng Pero yung pain niya pag matindi hanggang dito sa lahat, yung pain sa ulo ko, that my husband need to bring me to the hospital. Abot ako ng 5 days, talagang masakit yung sun, masakit yung ilaw, ganun po. And aside from that, masakit yung liig ko, parang matakas na yung blood pressure. And meron din pala akong neck muscle spasm. Ang kailangan kong bumili ng special pillow. Pero yung special pillow masakit pa rin. Sabi ko, nung bata-bata kami, kahit wala ngang pillow at kahit ang unan namin ay bato, okay lang. Wala ngang kama na na malambot nung mga bata kami. Alam nyo yung plywood lang, kasi isang kwarto namin, isang plywood, lima kaming magkakapatid. Pag ganun, ang tulog namin, diretso, hindi ka pwedeng mag-question mark. Kasi pag may nag-question mark, mahuhulog sa bed. Ganun kami, sabi ko, ganun ka simple, buhay na buhay. Ganun pala siya. Kaya, pasalamat sa kahit na ganun yung life, I was able to survive. Siguro dahil yun yung life namin. Hindi namin natikman ang Jollibee at McDonald's. At restaurant, hindi pa na pati grocery. Hindi namin alam mag-grocery. Nalaman ko na lang yan, nag-work na ako. Mga ganun na bagay-bagay. Eh, nandito kami sa syudad. Kahit pa paano, hindi naman as in na yung province na talagang bundok-bundok. Hindi. May mga Jollibee dito. But we did not experience those. Hindi pina-experience. Pero still grateful kami kahit pa paano. Oh, ito rin, back dito. My high blood pressure, high cholesterol, and my doctor told me, oh, boundary ka na rin ng sugar. Sabi niya sa akin, yung blood sugar mo. And alam mo yung nag-take ako ng barley on the first. Kasi natakot ako nung una. Nung pag-take ko, masakit. Yung nahirapan kasi akong maglakad nung 2024, nahirapan akong maglakad na nagpapag-grocery, nagpapang-market na lang ako.
na hindi ko as in malinisan yung bahay namin, hindi ko maasikaso yung mga anak ko masyado dahil sa nararamdaman. And nung nakuha ko na yung package ko ng ano ng barley, 6 boxes ito, copper kasi pang isang buwan, dalawahin ko nga kaya, ganon, morning and evening. Pero as I took the barley, yung ulo ko na mabigat, yung mabigat. At yung paa ko na mabigat, at parang napupunit, lalong sumakit yung pakiramdam. Then, ano ba ito, Lord? Sabi ko, ganun, I prayed na, Lord, use this. Sabi ko naman, Lord, use this barley. Ikaw naman ang nag-create nito. Sabi ko ganun, para makatulong sa sarili ko. And I started the researching. Nakita ko yung may testimony ng I Am Worldwide. Na nung nag-take daw siya ng barley, sumakit din yung ulo niya. Ganon din na binabasa ko na ganon. Then, on the process ng detox cleansing, ganon. Sabi ko, okay, tuloy-tuloy. After 3 months, medyo guminhawa na. Then, yung pa ako, then 1 month. Then sabi ko, tutuloy ko pa ba to? Hindi actually totally pa. Kasi siguro sa dami ng tinitake ko na medicine. But you know what? Yung, yung nararamdaman ko na dysmenorrhea, gumaan kasi that was my suffering also. High school pa. Until nung nanganak ako, sabi ko, bakit ang bigat-bigat ng ano? It's really difficult. Dysmenorrhea yung point na hindi ka makatayo dahil sa pain. Hindi basta-basta sa mga men dyan, hindi po nagdadrama kapag dysmenorrhea. And congratulations kapag hindi mo na-experience ang dysmenorrhea. Kasi na-experience ko yung terrible na dysmenorrhea na talagang bagsak yung pet ko, hindi ako makatayo. Ganun po yung yung experience. And medyo gumanda naman nung mga nanak ko. Pero meron pa rin yung sakit na sakit sa likod, sakit sa puso, sakit doon. Di ba? Yung as in na parang humihinga lahat-lahat. Ganun yung pakiramdam. Pero yun ang medyo na-relieve nung nag-barley ako. Tapos yung pagtulog ko na-improve. Sabi ko, wow, yun. Kaya sabi ko, itutuloy ko pa ba? Then nakita ko yung anak ko nakita ng anak ko na umiinom ako ng barley that is sa glass. Then sabi niya, Mommy, what is that? Then sabi ko, it's a vegetable juice. Yun ang sinabi ko. Siguro nag-ano siya. Then, I want that also. Then, ininom niya ng bonggang-bongga. Lahat yun, yung isang sachet ng gabi na yun. Yung time na yun, nagtatae yung anak ko. Nagtatae siya na bakit parang hindi nag-i-stop. Pero kinabukasan, nag-improve yung kanyang pupo. Kaya sabi ko, wow, ang galing naman. Parang binigay pa ni Lord para to convince me na magtuloy ng product. So, bumili ako. After 1 month, naubos na yon. Bumili ako ng 2 boxes. May na-meet ako. Doon ulit nagsimulan, parang na-convince ulit, more na ma-convince ako na magtuloy na mag-take ng barley. Kasi barley user lang po tayo. Nung una, hindi po tayo negosyante. And then may na-meet ako na neighbor, sabi niya, legit ba yan? Sabi ko, oo, may office tayo doon. Sabi niya, pwedeng bilhin ko yan. Sabi ko, 1,000 pesos ito, yung isa. Pero para maka-discount ka, parang ako, mag-ano ka lang na mag-member ka. Sabi niya, yung isang box lang muna, sabi niya. Binili niya ng 1,000. Binili niya ng 1,000. After 3 days, 2 days or 3 days, napadaan ulit ako sa kanila. Then grabe yung sabi niya sa akin. Wow, sis, alam mo, yung binili ko sa'yo, milagro. Sabi niya. Sabi ko, grabe namang exaggerated ng tong testimonyo naman nito. Pero sabi niya, nag-ano daw siya, yung naging nilalamig, yung nung nag-take daw siya ng barley, 1 in the morning, paano ko daw tinake morning and evening, sabi ko, bago ako matulog. And morning, before meal, before breakfast. Yung testimonyo na, wala pang isang box, hindi pa niya naubos. Yun ang sabi niya na, pinagpapawisan na daw siya. O, di ba, ibang testimonyo, Lord, sign na ba to para tuloy-tuloy ko? Yung gano'n. So, bumili ulit ako. Hanggang sa, yun, may nagtanong. Sabi ko, why not try? Sabi, doon ako na gano'n, naisip na, why not try? O, di ba, meron din bang gano'n din sa inyo? Why not try? Kasi yung pinsan ko dito, yung driver, yung isang driver, may UTI pala, hindi ko alam. Din pumunta siya dito sa bahay, ayan, naka-display lang yung box. Mga ba, feeling ko lang, mayroon akong corner dito sa bahay. Dinagana, ano yan? Sabi ko, yan yung tinitake ko. Then sabi niya, parang nanaginip ako na, nandito yung answer ng, ng prayer ko. Sabi ko, baka mangungutang ito. Sabi ko, dito yung answer. Pero sabi niya,
meron bang gamot dyan ng UTI? Sabi niya, pwede ba yan sa UTI? Ay, akala ko, mangungutang. Kaya wag kayong mag-judge ha, bawal ang judgmental. Pag may nagtanong, wag niyong isipin mangungutang. Either sabihin niyo lang yes or no pag may nangutang or meron akong paggagamitan. Wag niyong sasabihin na wala kayong pera kasi you're declaring what? Dinideclare niyo na wala talaga kang pera. Say may paggagamitan ako. Ganun yon. So, sabi niya, kunin ko yung barley, pwede ko na bang inimin ngayon? Yes. Tinimpla niya, di nagkwento-kwento kami. Ininom niya. Isang barley lang yon, isang sachet. And that's his testimony. Then sabi niya, naiihi ako, excuse me, sabi niya. Umihi siya dun sa may corner. Siyempre, malawak dito sa may gilid-gilid. Umihi siya, then bumalik. Sabi niya sa akin, Aba, gumaan yung ano, yung pag-ihi ko. Sabi ko, bakit? May problema ka ba? Sabi niya, UTI. Sabi niya, gano'n. Sabi niya, nag-improve yung pag-ihi. Pwede ba akong uminom ulit? Sabi niya, gano'n. Sabi ko, ay, oh, walang overdose yan. O, di ba, na-excited ako. Grabe, ito yung pinaka-ano na testimonyo niya na, alam mo, immediate, UTI, yung nahiram pa siyang umihi. Immediate, sabi ko, Lord, sinyalis ba ulit ito na ipagpapatuloy ko na mag-share at gumamit ng barley? Kasi sa akin, parang, Lord, ang tagal naman ng effect sa akin. Pero sabi ko, I have to rebuke myself ulit na, aren't you thankful? Yung dysmenorrhea mo nag-improve. Yung ano, yung pagtulog mo. Then I noticed also na yung migraine ko na yung terrible na umabot ng ilang araw, naging 2 days na lang. Di ba? Yung alam mo yung paunti-unti pala na nako-correct. Ganun pala yun. Pero ang gusto kasi natin instant pero ang gamot natin, di ba yung binibigyan ng doktor, lifetime yun na maintenance. Yan, gising pa ba kayo? You say yes. Pag gising na kayo, sasabihin nyo sa akin, pag tulog na kayo ha, tatapusin ko na to hanggang gabi pa tayo dito. Ayan na. Then this is your new face sa inyo. O ito po, copper package po tayo ng February 19. Alam, nakabota pa yan. Alam nyo, laging nakasombrero kasi laging nilalamig yung ulo ko. Ganyan po ako since bata hanggang ano na laging nakasombrero. Kasi parang may opening pa dito sa aking ulo. Madali akong nilalamig, masakit yung ulo ko. Kaya sabi na tomboy daw ako noon. Pero hindi, talagang nilalamig lang. Nilalamig laging may bonnet yan o may sombrero. Kaya sabi nila, tapos ang bilis mong maglakad para kang lalaki, ganon. Dami-dami nilang sinabi. Tapos, sabi niya, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan? Di ba? Yung teacher na ang ayos-ayos o mga ano, sa spa, ganun. Tapos biglang mukhang 50 plus years old. Kasi sabi ng pinsan ko, wala, anong nangyari sa'yo? You look older than me. But you know her age? She's 50 plus. She's 50 plus. I'm very proud na I'm 40 years old. Very proud na 40 years old. Yes. Kasi sabi niya sa akin nung time na yun, "Ala, sis, anong nangyari sa'yo? You look older than me." Sabi ko, I look at myself in the mirror. Sabi ko, ay Lord, please help me. Ayan din, nagtuloy-tuloy naman tayo, kaya medyo nag-improve nung time na yan. Hanapin ko yung photo namin na kinuha ni Mentor Karen. Alam niyo ba kasi nung nag-join ako, di ba kukunin ko lang yung product? Bakit kasi may picture-picture pa? Ayaw ko nga mag-picture kasi ayaw kong nakikita yung, alam mo yung mukha ko yung time na yun, na parang magang-maga, dry, ganun. Tapos nakapambahay lang ako, nakachinelas. Hindi ako pwedeng magsapatos kasi masakit sa paa. Hindi rin ako pwedeng mag-heels. Ganun. Kasi na parang nagmamanas siya. Yun, ganun kaya wala akong pakialam kung ano yung sasabihin ng tao. Basta lumabas ako, pumunta ako at nagbumili ng barley. Ganun lang yun. Tapos may picture. Ngayon, gusto ko talagang hanapin yung mukha ko nung time na yun. Yung mukha ko nung time na yun, na yung before, the before and yung now. So yan po, and May 15, 2024, nag-decide po tayong kumuha ng Jade package. Bakit kaya? O yung mga, Jade, sabi niyan Jade. O, patek naman dyan, Jade. Ito kasi yung pinakamagandang package natin. Thank you very much sa mga nagpa-participate. Patype dyan, Jade. Why that is the best package? Nung una, hindi ko pa na ano yan, di ba? Pre-reset yan, lahat ng mga compensation, pero hindi ako na in love. O, di ba? Hindi ako na in love doon sa offer na yon. Gusto ko lang ng product. Yun lang para makatulong sa akin. So, wag yung nilalang yung mga nagka-copper, ha? Kasi baka din nyo alam, magje-jade ang mga yan at magiging business partner din ninyo. Kaya bawal judgmental dito sa I Am Worldwide. Pag may dumating, wag niyong sabihin mangungutang. Oh, di ba? Kasi nagpatuloy din ako dahil meron akong auntie na pumunta dito. Sabi, masakit yung pakiramdam. Sabi ko, ala, pupunta yata dito ulit, mangungutang ito. Sabi, nangungutang yata ito. Then sabi niya, masakit yung pakiramdam. Then, natulog siya dito sa bahay. Sabi, anong meron ako dito? Barley. Pinainom ko siya ng barley. Then doon na naramdaman na medyo guminhawa yung pakiramdam niya.
Then dahil kailangan niya umuwi, binigay ko na yung isang box. Alam niyo, nilibre ko na lang. Yan na lang auntie ang may tulong ko sa iyo, yung barley. At yung tao na yun pala ang babalik sa akin na magiging first direct ko. Ganon. Kaya first direct ko yun. Kaya let judgmental. First nano ko yun. Then at least nakatulong tayo sa health. Then nakatulong din sa kanya nung nagkaano siya, dengue. Nung nagka-dengue, yun ang tumulong din itong barley natin. Yun yung testimony niya. And she's my auntie. And thankful kasi kasama na natin dito sa I Am Worldwide na nag-share din ng hope. Kaya kahit na sabi na copper, wag lang kina-copper yan. Kasi kahit na copper yan, kapag shinare niya yung testimony niya, mag-ano na yan, full boom yan. Ganun yan. So ito, kinuha namin po yung package. Alam nyo, kasi wala tayong service na dinala. Then sekreto sa husband ko, hindi niya alam. Hindi niya alam na nag-J package ako kasi hindi ako kumuha ng pera niya. Paano ko nagawa yun? Yung tatay ko nung nagbakasyon, pinatry ko yung barley. Nag-spend siya ng thousands of ng money para lang sa kanyang GERD. Ano yung GERD? Parang hirapan siyang huminga, na hospital siya, na emergency siya sa California. Nung nagbakasyon siya, di ba yung tatay ko na elementary graduate nasa California, wow, galing, di ba? The blessing of the Lord. Yung mga natutulog lang sa kama na walang putson, na hindi pwedeng mag-question mark pag matutulog kasi may mahuhulog. Ganon. Yung mga kapatid ko, thankful because they're already in the other countries na naman na nag-offer ng kanilang services. So, di ba? That's God how blessed us. So, speak blessing to your family. Ganun yun. And speak blessing also to your business. And also, dito sa product natin. Yan. Hindi ko sinabi sa husband ko. Sikletong malupit yon. Sikretong malupit. Kasi, nung pauwi na yung sabi ng tatay ko, 1 month of taking ng barley. Sabi ko, diretsuhin mo. Sabi ko gano'n. Sabi niya, uy, maganda yun guminhawa yung Hindi ko naramdaman yung hapdi sa tiyan ko, sabi niya. O, magbaon ka. Then sabi niya, okay, bigyan mo ako. Then sabi ko sa tatay ko, Daddy, 1,000 yung isa. Bilihin mo ha, yung 1 year na baon mo. Sabi ko gano'n. Kaya, nung May 5 na yon, May 6, babalik na siya, babiyahe. Flight na niya ng the next day. So, kinuha ko yung jade packet, nilagay ko sa kanyang maleta. Alam niyo yung laman ng maleta niya, lahat barley yung laman niya. Kasi wala kaming pasalubong, barley lang yung binigay ko at walis, walis ganun. So, ayun po, kaya tayo nakapag-jade, di ba, bongga, alam niyo na yung bakit. Then yung naipon ko na sabi ko magninegosyo ako, yun po, kasi yung inipon ko hindi enough. Nag-iipon ako pag may gift na binibigay sa akin, I kept it. Pag may pajikas si husband, di ba, may ganon, may binigay, hindi ko po yung ginagastos. Kasi, ganon, inipon ko lang siya. Sabi ko, gusto kong mag-business. And I was led to I Am Worldwide. Kasi hindi ko na magawa yung magplancha, alam nyo, yung magbigay ng therapy to people. No, kasi namamanhid na yung katawan ko, hindi ko magawa. So, yung minsan yung experience natin na yung parang very difficult, even sickness, God will turn it into blessing. Hindi natin nakikita na because of that, it will turn out as a blessing that you will be blessed and also you will bless other people. And that was my prayer, to be a blessing and to bless other people. Naging blessing ba tayo? Okay, ano ang deepest why ko? Ayan po, ang aking nag-isang asawa. Nag-iisa lang po. Wala pong faithful tayo dyan. No? So that's my husband and my sila yung yung deepest why ko. My husband is a seafarer, laging umaalis, 'di ba? Mas minahal niya yung barko at yung trabaho niya at yung project niya dito sa bahay. And alam niyo ba, lumalalim yung deepest why. Kasi nagsimula lang yung deepest why ko na I stopped my career in teaching, yung business ko biglang nag-close nung pandemya. Alam niyo yung pandemya, yun ang nag-close po sa aking spa. And I cannot continue na yun dahil nga nagkasakit tayo. Alam yung negosyo na pinaghirapan mo tapos biglang mawawala dahil sa pandemya. Ayun, ang sakit, kaya broken heart ulit. Then, yung deepest why ko nung una lang, alam mo yung parang, yung para sa sarili ko na, may gagawin ulit ako. Kasi sanay ako na mag-work ever since when I was young. Sabi ko, parang yun yung sa akin. Pero habang tumatagal, para sa family ko na. Then, hindi ko nasama yung picture kasama ang church dito dapat.
yung picture, hinanap ko pa yung picture. Kasi yung church namin noon, nung time na wala kaming church na as in na we transfer, we abang, yung nagre-renta from one place to another, yung gano'n. Yung time pa na nagsimba na kami doon sa bahay namin, na gano'n, experience din namin yun. Then sabi ko, also the church. But you know what? God has blessed the church. My church naman kami, pero hindi pa tapos yung building. So that's one of my deepest why. And said, what else? Habang alam niyo, habang tumatagal, wala pa tayong kasi na malaking income, pero lumalaki yung ano natin, yung DPSY natin. Ano yung missionaries natin? O, di ba? To support the missionaries, those who are going to minister to people. Not hindi lang sa, alam niyo, yung gusto natin, yung material blessing, but most especially the spiritual. So yun, yung DPSY po. Malalim. And alam po na lalalim pa. And I know for sure na kayo ay may DPSY sa buhay. Kaya nandito kayo, di ba? Tuloy-tuloy lang. And ito po yung ating mga business partners and leaders. May mga nagtatrabaho sa California, may sa Vietnam, may teacher dito, may senior citizen, may kidpreneurs, may mga yet, may jeepney driver, may store owners. Ngayon po yung mga naging partner natin. Nung una nga, sabi nilang, parang pay in, di ba? Para kasi ako, okay, para lang makatulong sa kanilang health. And this time, while going to trainings, lumalalim, I want to build people. O, di ba? Nung una, sabi ko, user lang ako. Pero nung nakatulong na sa aking health at yung mga testimony, sabi ko, why not share to people? May makatulong. Di ba? Nag-start lang sa share lang. Pagkatapos, ayun na. O, di ba? May mga nagtiwala sa atin, tapos i-build natin. Though hindi lahat po na pumapasok dito ay gustong magpa-build, pero okay lang 'yon. At least nakatulong tayo sa health nila. Wag sasama yung loob ninyo, lalo na kapag friend nyo gusto lang niya product. It's okay. Okay? Okay lang 'yan. Then ito po yung mga talks natin. Nakakatawa kasi salamat sa aking experience for the past. Kasi nung may salonis pa ako, flyers ako everywhere. Kahit buntis ako, nagpa-flyers ako. Pinagkamalan pa nga akong yung mamamalimos yata. Akala nila yung, meron nang pumunta dito. May isang pwesto noon. So, may pumunta dito. Ano na yan? Solicit, ganun. I know we offer services. Kaya nasubukan ng mag-flyers even before. So yan din po ang ginawa ko. Nag-flyers ako sa kalsada, sa isang department store, bawal palang magbigay ng flyers, sabi ng bawal mag-flyers. Sabi ko, oh, I'm sorry. Oh, di ba? Pero I took the time, mag-grocery, pero may bag na nakabag yung kanyang flyers. Noong una kasi wala akong flyers, yung tok-tok lang. Pero sayang pala, kaya kailangan nating mag-flyers kasi kapag walang masyadong time na gano'n, at least meron kang number doon. And ayun, flyers. O, pinagbawalan po tayo. Meron dito pa ditong napagbawalan. Bawal po dito, ma'am. Bawal po dito, ma'am. Diba? Okay. Please lang, wag niyong itatapon, ha? Pag hindi nyo kailangan, ipasa nyo na lang po sa iba. Sabi ko, ang mahal ng bayad ng flyers. Diba? Ang mahal ng bayad ng flyers. Tapos colored pa, hindi black and white. Kasi sabi ko, please. Pero hindi mo talaga maiwasan na may magtatapon sa basurahan. So, it's okay. It's okay, lalo na kapag harap-harapan. Alam mo yung pagtalikod mo, kinuha niya, tapos krinampol. Sabi ko, love, sayang naman. Na-experience ko yun. Sabi ko, ouch! Ang sakit na broken. Kaya dito may brokenness ulit tayo dito. Okay lang yan, tatatag tayo. Magiging manhid yung puso natin. Ayan po, yung mga naging talks natin, pati pulis, doktor, pati nga sa hospital, tinawanan ako ng doktor. Tinawanan ako ng doktor, sabi niya, ano yan, kailangan mag-member, sabi niya gano'n. No, it's okay, I'm fine, sabi niya gano'n. Pero sinubukan ko. So it's okay. Wala, ang daming rejections. Na-experience ko pa yung tinignan ako from ulo hanggang paa. Tapos sabi niya, ginanon niya yung flyers ko. It's okay. Actually, hindi siya nagsabi ng it's okay. Ginanon niya yung flyers na inano ko, ginanon niya. Sabi ko, para ako nabasted ng bongga dun sa ginawa niya. Parang nakaka-hurt. Sabi ko, yung purpose ko lang naman is to share. Huwag nyo kasing isipin na, kapag ang iniisip nyo ay, huy, datong, pera. Mag-J dito. Wala, mas matindi yung impact. Pero kapag ang isipin mo, makakatulong ito. Kaya sabi ko, makakatulong po ito sa health. Kasi doon ako nagsimula. Makakatulong po sa health. Pwedeng sa family ninyo may nagkakasakit. Yun ang sinasabi ko. Then it's okay, to take it or leave it, it's fine. Yan po, yung isa po dito, nag-undergo ng operation. Ang problema ko, nakalimutan ko yung
pangalan. Ang dami kong mga ano dito na encounter na at least experience, charge to experience, na hindi ko na follow up dahil hindi ko na ano yung number at nawala. Yung mga ganon, sayang. So, tuloy-tuloy lang, it's okay, natututo tayo habang tumatagal. Yung mga nasa butika, pati nga sa butika eh. Di ba sa butika, nagbigay din ako, it's okay, sabi ng ganon. Parang may yung, ang sakit. Alam mo yung parang mukha kang kawawa doon sa ano, yung ginagawa nila. Sabi ko, bakit mo to ginagawa, Richel? Pwede na mga, hindi ka na mag-barley-barley na magtinda-tinda. Maging user ka na lang. Grabe kasi yung words kung minsan inyong action ng tao. But it's okay, there are people na naghahanap. I always go back to my experience na ako hinanap ko. Kaya may taong naghanap. So apply natin yung SW4. Some will join, some will not. So what? Di ba? Someone is someone will join. Okay? Someone is waiting, so go next. So ayan po. Oh, yung copper, then hindi ko naman expect na invite ako na mag-host. O, di ba? Nagsimula po tayo sa hosting. Sabi ko, ayaw ko. Sabi ko nung una, ayaw ko. Pero dito pala kailangan mo mag-yes mentor para mag-improve ka. So totoo yun. You need to say yes. Kaya pa-type naman dyan ng yes ka pag nag-yes mentor ka kahit na ayaw mo. Di ba? Meron yung time na ayaw mo. Or if you have some schedule, kaya you said no. But type yes. Oh, type yes pag nag-yes mentor ka. Pero nakakatulong pala yun. Lalo, ang hirap mag-yes mentor kaya kapag ano, di ba, mas bata yung mentor mo. Tapos high school graduate pa. Kasi yung mentor ko high school graduate. O di ba? High school graduate. Um, na, maagang naging mother. Pero I'm so inspired with her life. Alam mo yung ganun na inspired ako sa buhay niya na yung talagang determined siya. So yun ang nakita ko. Hindi yung background niya na early siyang nag-asawa, nag-anak, yung ganun. But the determination, that's what I saw to her. Ganon. So, I'm thankful sa aking mentor ulit na kahit mas bata sa akin. Ayan. So, sabi niya, mag-host ka. Kailan? Matagal pa. Alam mo yung matagal? After few days. Sabi niya, may script na bibigay. Sabi ko, okay lang ako, nag-host naman ako noon sa activities sa school. Pero iba pala ito. So you need to be zero and iba talaga. So, nung una sabi ko, ayoko. Then, sabi niya, mayroong yung kodiga. Sinend sa akin. Then, yan, binasa-basa ko. Ninervyos din ako kahit papaano ha. Kaya okay lang yan. Ninervyos. Pero okay pahalata. Pero dito naman sa I Am Worldwide, walang tatawa sa'yo. They will help you. Kasi, alam nyo ba na matututo ka dito habang kahit sabihin mo na hindi mo alam. And even yung speaker na ayaw mong pakinggan kasi sabi mo, ay, naantok ka kasi parang boring ganon. And I don't know if you're bored with me. Pero kailangan mong makinig. Kailangan mong makinig. Alam niyo ba kung ano ang ano dito? Nabibuild sa atin? Whether you like the speaker or not. Kasi alam mo na, ay, boring ito. Medyo mahina yung boses nito. You have to. And you know what is built? Yung ano mo, yung patience mo, yung kindness mo sa tao na yon. And ang daming tao na na-inspire ako dahil doon kasi naging determined sila na, alam mo yung kahit na kinakabahan, dinig mo talaga yung kaba, yung ganun sa boses. Pero they're doing it. Nakaka-inspire yun. Kaya yung mga iba dyan na nagsasabi na parang nahihiya sila, hindi nyo alam, may nai-inspire sa inyo. So, pagpatuloy lang. Sabihin nyo dyan, inspire. Pa-type naman dyan pag inspired kayo. Inspire. Thank you very much again for those who are listening. Ayan. And ayan, napag-host po tayo. Sabi na mag-picture kami para may maganda ng mga photo. Sabi ko, may picture lang doon sa training. Ang ginawa ko, clean up ko na lang din sinend ko. Yung sumunod, sabi nila, may Net, mag-host ka. Wala akong nasend na photo at siguro hindi na mahanap yung clean up ko. Ayan, nakita nyo yung picture dito? Di ba? Ang ganda maitim. Pinutol, di ba? Ina-edit. Sabi ko, ang pangit. Ang pangit, tapos nakikita nun, pinost, ito yung, kaya nung time na yon, yung day na yan, sabi ni Mentor Juliet, very memorable. Kasi marami na akong blazers, pero hindi na magkasya kasi naging malasog tayo, unlike before na 45 kilograms. So, di ba, lahat na ng damit natin, wala. So, yung picture ko dito, nag-speak ako, sabi ni Mentor Juliet, pag-picture ka naman may blazer, sabi niya, mag-yes, Mentor, yes, ako nang yes, pero hindi ko nagawa. Alam mo ang ginawa niya? Tagal naman nito, hindi siya mag-picture-picture. Binigay niya yung blazer niya. So, blazer ni Mentor Juliet yan. Okay, diyan ka na sa sa stage, picturean kita. Ayan, kaya yan po yung mukha ko. Nung nag-speak ako dito and nag-host dito sa IBC Baguio. Pero nung sumunod na,
Ayan, napilitan na tayong mag-picture. At least ganda-ganda naman. May improvement, di ba? Yung jade na nakalagay doon na ano, na jade executive, anong sumunod na? Sapphire Elite Executive. Oh, paano natin nakapunta diyan? Ha, di ba? Then bigyan natin na tayo ng opportunity na mag-train and makinig sa mga trainings ng iba. Off-cam lang ako kasi busy kami dito sa construction ano, for the past days. Yan. Gising pa ba kayo? Are you still there? And dito, I'm so happy kasi yung user lang, sabi na, okay, um, Jade, mag-Jade, ganun lang, benta-benta. Ito na, nagbibigyan tayo ng opportunity to speak with people, o di ba? Hindi lang po seryoso dito sa I Am Worldwide. May Merry Christmas din ditong nagaganap. O di ba? Merry Christmas, Happy New Year. May happenings din na happy talaga. May happenings din na sad. But it's okay. Pero dito, di ba, it's nice to be with people na very positive. Go with positive people para ma-inspire ka. Ganon. Ayan, so ito yung mga trainings dito sa Baguio. At marami pang iba, hindi ko lang nailagay dito lahat. And dito ko rin nakita personal ang top mentors. Wow! Di ba? Nung nag-sapphire tayo, na-meet natin si Mentor Precious, Grace Capili, si di ba? Sino ang mga to? Hindi ko kilala nung nag-meet ako. Kaya nung pinag-present ako ng IBP, ito yung mga result, hindi ko sila kilala. Ano yung nag-IBP ka? Pero, ay, ganun, nakakatawa talaga. Very, very, very funny. But, I'm so blessed and thankful for this. Ayan din yung makasama natin dito sa Team Tiger. Di ba? May mother mentor dito, may kainan, di ba? Pagkatapos ng mga hataw-hataw at mga pinagagawa. Also, treat yourself. Kaya thankful ako at nag-treat ang aming mother mentor dyan. Merienda all you can yan. And ito, trainings, nakasama ulit yung anak, natutulog. Ang dami, every time na may training, kasama ko yung mga anak ko. Kasi wala po kaming kasama sa bahay. Walang gustong mag-apply dito na kasambahay. Ayan. Pero ginagawa pa rin natin ng I Am Worldwide kahit na ganito. Shirley May Sibulan. Oh, ang ganda niya. O, di ba? Nung nakita ko yung napakinggan ko yung yung story nila, ni na Mentor Precious, na Mentor Shirley, ni na Mentor Ika. Sabi ko, nakita ko. Alam niyo, nung awarding doon sa Baguio, nandun ako sa pinakalikod. Ay, yun palang Mentor Ikay. Yun ngayon, in-invite ako dito, di ba? Thank you, Mentor Ikay. I'm so blessed and happy. Really thankful. Alam mo yung nasa likod ka lang, hindi mo nakikita masyado yung mukha. Yun pala ang Mentor Ikay. Hanggang sa picture-picture lang, pero nakita ko siya personal. And ito, naka-picture, nakatabi pa yung mga top mentors natin. It's really amazing. Ayan po, ang ating Just For You bonus. No, nag-start lang po naman tayo sa income na 500 pesos. Kaya kapag 500 lang, it's okay. Ganon talaga. Then naging 3,645, umabot ng 23,645. Then on the night direct, naging 53,645 dahil sa Just For You bonus. Oh my, 20,000. Totoo pala yung ano. 'Di ba yung hindi ako in love, bigla akong na in love sa compensation plan. Ayan na, then nagkaroon na tayo ng guest income na 53,645. Then sumunod ulit na Jade natin na 73,645. Alam mo, so blessed na alam niyo kung una, Jade ang pumasok, di ba? Pero nagsimura tayo sa copper. So okay lang yan. Then sumunod pala, Jade. Di ba? Then, ayan po, then umabot po tayo ng hanggang sa 119,245. 12 directs yan. Bakit biglang 319,245? Dahil po sa Just For You bonus. And dyan po ang dahilan kung bakit po tayo nakapag-sapphire. And never in my dream na mapasama din sa mga top, di ba, na top performance ng December. Nasa top 6 po tayo ng top wholesalers. Then, nasa top tayo ng 38 sa top movers. And I'm thankful and say, yes, to God be the glory. Di ba? Unti-unti, unti nakikita ko. Kasi nung time na yon, Lord, para ba sa akin ito? I keep on asking the Lord, give me a sign. O, di ba? Then, ayun. Pero kung sa tingin nyo, it was very smooth, hindi smooth. Kasi naka-expect ako ng rejections. Ang dami rejections. Even sa family, clan, hindi ako masyadong exposed sa mga relatives, kaya wala akong masyadong kilalang relatives. Pero alam nyo ba,
na mayroon akong shinare. Dahil nakita ko sa GC namin, may nagkakasakit, may namatay, may nagkakasakit. Eh, nag-post lang ako po ng, ng benefits ng barley. Then itong auntie na to, na siyang nagpasok sa akin sa GC na yon, siya yung nagpahiya sa akin sa group chat. Sabi niya, anak, huwag kang mag-business dito. Sabi niya gano'n, sabi ko, hindi po ako nag-business niya. Kung nag-business ako noon pa sana na inano ko doon. Pero nakita ko kasi may mga na post na may nagkakasakit, may namatay, ganun. Yung purpose ko lang talaga makatulong ang barley kasi marami na may natulungan, which is very true naman. And little did I know, may isa doon na nakakita sa post ko. Hindi man lang niya si pinersonal sa akin, di ba? Kaya ang sakit, para akong napahiya sa buong kahit na alam niyo doon sa group chat, parang lahat ng nandun nakita at napahiya ka kahit doon lang. And I feel so, grabe ang sakit. Pero sabi ng training, inhale, exhale, 1 minute. Sabi ko, hindi ako umabot ng 1 minute na release mo. Alam mo yung parang napahiya ka. But it's okay. Part of our journey yan. Pag napahiya kayo, okay lang. Kasi yung time na yun, it turned out to sa blessing because one of the relatives na hindi ko kilala, nag-personal message siya. Pero sinabi niya doon sa group chat, anak, may personal message ako sa'yo, basahin mo. Ayun pala, naghahanap din siya ng barley. Ayun, kaya sabi ko, yung experience na yun na parang kang napahiya, meron palang naghahanap. Kaya, thankful ulit. And during my Sapphire journey, hindi po siya madali. Kasi nung time na yon, na emergency yung tatay ko dahil sa sobrang sipag. Okay naman siya, nag-barley siya, o di ba? Lumakas. Overtime ba naman kaya kulang sa tulog. Eh nauntog yung ulo niya doon sa CR, kaya yan natahi yung sa ulo niya. Kasi nervous ako na. Siyempre yan siya may high blood pressure din, meron siyang sa GERD, may ganon. Pero sabi naman niya dahil sa pagbabarley, okay naman, naging stable yung yung hapdi sa tiyan, so okay naman. Hindi naman nila nakita nung time na yun nung na hospital siya. Sabi ko, oh, good, at least yung acidity mo hindi nila ibig sabihin nag-work si barley. Ang nangyari lang talaga na overwork. So don't overwork, okay? Yun ang pan natin. Yung masobrahan baka hindi natin nauntog parang si yung tatay ko. And during that time din na nag-hit tayo, humahataw tayo, dahil sa sobrang hataw, hindi ko napansin na yung kunting gasgas lang dito sa face ng anak ko, magka-allergy pupunta sa ilong. Alam niyo, parang nag-transfer din pumapasok sa loob, so I have to bring him to the hospital. And parang nung sinabi ng asawa ko na, sabi ko kasi dalhin mo na sa hospital. Pero dahil may talk ako at meron akong i-close, at sabi ko hahabulin ko talaga yung Sapphire. Yung gano'n. But nung time na nasa hospital kami, sabi nila 7 days na mag-stay. Pag pinalakpak ko ng Barney ng anak ko, at alam niyo, 2 days. After 2 days, pinag-uwi kami. So, thank God ulit. God is so good. Kasi yung 7 days or 3 days to 7 days, naging 2 days lang. And during that time, nakikita niyo mga babies, dala-dala ko yan. Kasama ko mga umahata. So, ayan po yung mga anak ko. Di ba, alam niyo yun, galing sa hospital, pero lumabas po kami. Hawak ng anak ko yung flyers. Nag-flyers pa kami sa hospital. Di ba? Nag-flyers pa kami sa hospital. Paglabas ng hospital, nag-flyers. Ayan yung mga anak ko. Kasama ko dyan na nagpa-flyers at kung saan kami pupunta. Pagod na sila dyan. Kaya dyan kami sa office. Sabi ko, matulog muna kayo. Pero hinahabol ko po yung time na kailangan nating habulin pa na maipasok para makumpleto. I pray to the Lord, Lord, if it is your will. Kasi nung una, nung pumasok lang, mover. Then nung sinabi ni Mentor Juliet, kaya mo bang ito ilaban para sa Sapphire? And I pray to the Lord, Lord, if it is your will and it's really your talaga, parang medyo kulang na yung time. But if it's your will, help me. Yun naman yung nasabi ko. And there it goes. The day before ng mga deadline, ayan, may nag-message sa akin na sabi niya, ay gusto kong ma-join, I want to try your product kasi may binibili ako online, gano'n-gano'n. Dumating siya, sabi ko, Lord, God is answering my prayer. Alam niyo yung parang nagla-last minute. Then yung last day na magsasabit ako, lumakas yung ulan. Alam niyo, iniwan ko yung mga anak ko sa bahay. And I have to leave them. I have to leave them. And kailangan kong ipasok doon sa office. Eh, ang lakas ng ulan, ng time na yon wala akong umbrella. Sabi ko, Lord, please, yung time. Alam niyo, may dumaan ng jeep. Nag-stop doon, parang sumilong na ako. But it's very timely. God is so good. Kaya sabi ko, it's really God's will. Kasi yung time na yun, it wasn't easy. Kasi ongoing yung construction namin. Meron ako dito. Ongoing yung construction namin dati. Kailangan mo talagang asikasuhin, magluto ka ng magpamerienda ka. Ang dami mo ayusin, may mga bata na naalagaan.
Ayan. Kaya tumatakas ako after 3 o'clock ng merienda, iniiwan ko. Eh, syempre, 5 o'clock also, magmimerienda ulit yung mga trabahador, magpakape ka, ayusin mo, ganun. So, ang ginagawa ko, tumatakas ako. Nakikita lang ako ng asawa ko. Sabi ko, iwan ko na lang yung merienda nyo, bahala na lang kayo ha. Then uuwi ako mamaya, sabi ko ganun. Pero meron yung time na alam nyo, yung umuwi ako 9 o'clock. 9 o'clock na ng gabi, saan kayo pumunta itong asawa ko? Pero alam niya, hawak-hawak ko yung bag, yung transparent na bag na may barley. Meron ma akong may close deal or wala, I have to go out. During that time, yung pressure na yon, I have to go out. Ang dami kong rejection, ang daming broken hearts sa pagpa-flyers at pagtutok ng people. Hindi po madali. Pero sabi ko, nagawa mo naman yung mga mahirap noon, then you can do it. Yun na lang, you have to encourage. Hindi pwedeng laging yung mentor natin ang mag-encourage sa atin. We have to encourage ourselves and trust the Lord that God would bless. And I said, Lord, bless the work of my hands, bless what I'm doing. And I know that you're going to prosper me. As you have prospered me before, you are going to prosper me now and the years to come. Yun, then I gave it to the Lord. Sabi ko, yung Lord be glorified sa aking gagawin. Ayan po. And when the time is right, the Lord will make it happen. Happen, type nyo dyan, happen. Ayan, napahaba yung aking istorya dito, di ba? Pang MMK ba? Ang dami pa. Hindi, actually, ang dami kong mga dito, yung journey ko. Kung ano yung, bakit ako nandito ngayon, is because yung past experiences, yung past na nangyari sa buhay ko, yun ang nagpatatag sa akin. And I said, Lord, bless me. When my prayer na sabi ko, Lord, yung bahay namin na ganito, then pumunta, nakita ko yung mansion ng aking pinsan. Sabi ko, Lord, you're going to bless me and you're going to make it bigger than this, not just twice, thrice and more. And nakikita ko yung answer ni Lord. And God is so good. So when the time is right, the Lord will make it happen. That is in Isaiah chapter 60, verse 22. And yan na, di ba, Rachel? Gumanda na yung photo. Alam mo yung, yung itsura niya nung una, di ba? Ayan, ang ganda-ganda na po ni Mentor Rachel. At gumanda na rin, di ba, Sapphire. Ayan, recognition po ng MVP and very thankful. And this is also my life verse. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. And that was the verse that I've been declaring every time. And nung nakita ko dito sa I Am Worldwide, yun ang company verse, kaya na in love din ako dahil dito sa verse na ito at yung logo natin na I Am. Sabi ko, parang si God. And truly, God directed me here. So, kung nandito ka man ngayon, tuloy-tuloy lang po tayo, hindi po talaga madali. And everything, I will give the glory to the Lord. I'm Richelle Ocden Kimo, and I Am Worldwide. Thank you and God bless you. Ako muna mag-question na, Mens. What made you decide to pursue Sapphire this time? Yun muna, Ment, ang first question. Thank you so much. Inspired me. Nakita ko yung yung result ninyo. Actually, when you came here to Baguio, sabi ko, si Mentor Ikay. Diba, nakita mo lang sa IBP, ito si Mentor Ikay, ito si Mentor, yung mga ganon. Then, yung mga result. Then sabi ko, andito na din lang ako. Either ipagpatuloy ko o hindi, mayroon yung mga magpapatuloy. Sabi ko, even if it is difficult, sabi ko, Richelle, nasabukan mo naman na yung difficult life before. Nasubukan mo na yung mga things na yun. So why not try here in I Am Worldwide? Maganda yung company, maganda yung compensation, and meron tayong mga mentors na very supportive. And you know what? What makes me stay? These mentors, they will not put you down. As in talagang they will inspire you na, alam mo yung i-inspire ka talaga, hindi ka ipuput down na tulad sa trabaho na may jealousy. Yung kapag meron kang recognition, ikaw lang yata ang masaya. Ganon. Pero dito sa I Am Worldwide, lahat masaya dito. Kaya yun ang maganda. And I'm so happy because I meet these people na they are happy on your recognition or your achievement. Para pagpatuloy. Bakit pagpapatuloy? Sayang naman yung nasimulan. What I have started, we have to continue. And I believe na meron pang darating na mas maganda. Ayun. Yan po. Nasagot ba? Mens, congratulations. Very achiever mindset talaga si Mentor Richelle. Po, And pag nagpo-prospecting po kayo yung offline po, paano niyo po na-handle po yun? Thank you po, Offline. Sinabi nating offline sa face-to-face, lahat ng lahat na nakasalubong ko ng time na I was so desperate na nag-Sapphire. Nung sabi ni Mento Juliet, Richelle, ilaban mo kasi 2 Jade yun. Mover ka na, 2 na lang. Ilaban mo yan kung kaya mo, sabi niya. So I was inspired. Sabi ko, Lord, you help me. Give me direction. Anong gagawin ko? So kinuha ko yung flyers, lumabas ako. Alam mo, December 24, sabi ko, nag-extend ang promo ni
ng ay aham, sabi kong ganun. I will take this opportunity. Sabi kong ganun, Lord, paglabas ko ng gate, pinicturean ko yung sarili ko, dala ko. Imbis na alam nyo yung mag-market ako ng kakainin namin ng December 24. Hindi ko inisip ko ano yung kakainin. Ang inisip ko, kunin ko yung barley box ng barley, kuha ko ng flyers. Doon sa daan, binigay ko. Makakatulong to sa inyo. Ganun. Doon ko rin na-experience ng sobrang rejection na sinabihan ako ng ano. Meron yung isang store market, bibili ako ng lechuga. Alam niyo yung lettuce. Wala ako na, purpose ko lang, binili lang ako ng isang lettuce para lang makapag-talk ako. Then yung tao na yun, isang customer, inabutan ko, sabi ko, nakatulong sa akin to ng malaki. And I know na makakatulong din sa health nyo. Sabi niya, oo, nakatulong sa'yo na mag-scam. Sabi niya ganun. Ouch! Alam niyo yung word na, yung sinabi na nakatulong sa ano, which is very true na nakatulong sa health ko. Pero yung sinabi niya, harap-harapan, pag gano'n niya sa akin, oh, nakatulong sa'yo na nag-scam. Tapos biglang umalis. Grabe yung para akong sinistab sa heart. Kaya yung offline ninyo, huwag kayong mahihiya. Lakasan lang ng loob at walang yung ouch na yan. Sabi ko, di bali magiging manhid din tayo. Just keep on sa offline. I use the flyers, I sit down. Sinasadya ko pa nung minsan umupo ako sa then nagtutok ako kahit sa bangko, kahit wala akong flyer. I said, sinishare ko. I took the chance to share. Either they're going to take it or not. Pero ang lang, masasuggest ko lang, pag nakausap mo na pala yung tao, kunin mo yung number. You get the number, the Facebook, para ma-follow up. Na yun yung mistake ko nung una na hindi ko nakuha yung mga numbers nila. Kasi sabi nila, oo, ini-message ko. Gusto ko yan. Di ba, ang ganda ng sinabi nila, pero hinihintay ko, bakit wala? Kaya pala, ang gawin natin, sa offline, pag namit tayo, interested sila, kunin natin po yung numbers nila and yung Facebook nila para ma-follow up po natin. Yun po. Kasi doon po ako nag-fail sa aking offline. And nasubukan ko rin sa jeep. Kahit nga sana sa jeep, sa department store, sa escalator, sa elevator, sa police, sa doktor. Sinubukan ko pero rejected ako lahat. Okay lang yan. Meron ding maghahanap. Katulad ko na nobody invited me. Walang nag-invite sa akin. Ako ang naghanap. Kaya wag tayong as in na may stress na ganun, baka magkasakit tayo. Dahil actually na-stress din ako nung nung Sapphire. But it was really a pressure, but I gave it to the Lord. Lord, help me. Kahit nung time na yun, it was very difficult. I give it to the Lord. And so friends, sa jeep, nasubukan ko rin na alam nyo yung experience, nakakatawa. Nagbigay ako ng flyer. Sabi ko mag-jeep na ako kasi magna 9 o'clock na yun. Galing ako doon sa isang leader ko na tinitrain ko din siya. Pumunta ako sa pwesto niya. Kailangan kong bisitahin. Kaya iparamdam mo talaga na buhay ka na mentor. Di ba? Hindi mo yung iiwan sa ere. So, after that, sabi ko, alam ko mag-jeep. Last na yun na jeep, sabi ko, para makauwi ako agad. May mga anak pa akong maliliit. Di ba? May maliit akong anak. Ayan. Nag-flyers ako. Alam niyo, nakakatawa. Talk ako ng talk. Lumagpas na ako. Hindi na ako nakababa doon sa kung saan dapat ako bababa, pauwi. Pero okay lang, sabi ko, alam niyo, naglakad ako pa, balik. Naglakad kasi lumagpas na. Then may nagtatanong kasi, kaya I should have to answer di ba? Diba, ang galing. Sasagutin mo yung mga question at nagtutok-tok ka pa doon sa jeep. Medyo nilalakasan ko para mas marami ang makarinig. Di ba? Meron yung kunwari na gaganyan, pero basta wag kang mahiya, ganun. Kapalan mo yung mukha mo kahit ayaw nilang makinig. Kasi alam nyo yung leader ko na nag-jade, sabi niya, dada ka ng dada, gusto ko nang umuwi. Sabi niya, ni-reveal niya yung emotion niya nung time na nag-talk ako. Sabi niya, gusto ko nang umuwi, dada pa ng dada ito. Hanggang na-convince siya. Kaya okay lang yan. Keep on going. Then ipa-follow up. Ipa-follow up niyo lang siya. Kasi yung time na yun na ipa-follow up mo, doon pala siya mag-yes. Parang liligawan mo din. Ganon yon sa offline. At yung tao na yun, hindi ko naman siya kilala. Cold market yon. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Ganon lang po yun. Walang nag-pay in ng this week, ng next month. Sabi ko, bakit Lord? Wala pang nagbabalik. Pero balik ako doon sa jeep. Pag uwi ko, may nag-text sa akin. Sabi ng anak ko, Mommy, you have a message. Wala, baka ito yung na-flyers ko. Sabi ko gano'n. Pag open ko, alam niyo yung message niya? Are you single or single mom? Sabi niya gano'n. Sabi ko, ay nako. Then sabi ng anak ko, Mommy, I will answer the message. I will tell him, maybe this is him. Maybe he is looking for a partner. I will tell him you are married and you have children. Sabi ko, oh, never mind.
Sabi kong ganyan. Never mind, you don't have to answer it. You don't have to waste your time. Alam mo yung mga nakaka-stress, do not waste your time, hayaan mo na, ganun. Kasi pag nagpa-flyers tayo, may nagtatapon ng flyers, meron yung nag-i-snap, may magsasabi sa'yo, titignan ka from head to toe. Sabi ko, kahit na hindi ako mag-ayang, kakain ako. Parang ganun, di ba? Yung pride mo. Talagang apakan mo yung pride mo. Kasi grabe. Kailan mong apakan yung pride mo and just wear a smile. Because our purpose here is to share hope. Yun po yun. Thank you. Ang haba ulit ang sinabi ko. Nasagot ko po ba? Question ko lang, di ba nag-suffer ka nung December sa promo? Yes po. Oo, saan mo nakuha yung, tapos just for you ka ng Jade? Yes po. So, lahat ba yun ay warm mo, may cold? Ano yung combination ng 4 Jades mo? And paano mo sila na-prospect? And parang tip sa mga nag-a-aspire din mag-sapphire para magawa din nila in a month. Thank you, Mens. Yeah. Question na yun. Cold and warm yun. Actually, mga naligawan pa yun before December. Parang nagamit lang yung yung time na yun. Parang tumiming, sabi ko, kasi yung goal ni Mentor Juliet din, sabi niya, mag-goal ka. Sabi niya, nag-meeting kasi, mag-goal ka. Mentor Rich, umupo kami talaga yung team. Sabi, mag-goal ka. Anong goal ninyo ng December? More talks, more trainings. Ganun lang. Sabi niya, ano ang gusto mong mangyari? Sabi kasi ni Mentor Juliet, yun nga, parang gano'n. Kasi sabi niya, Sapphire. Sabi niya, alam mo yung mapipilitan ka, Lord, parang namang imposible ito. Di ba yung parang gano'n, yung mag-mover na, parang ang hirap pa pala. Nung nag-jade ako, meron, after mag-jade, from copper din mag-jade ka, parang hirap-hirap mong, ano yun, makuha. Yan sabi ko, magsa-sapphire pa kaya? Parang ang hirap naman. But I give it to Lord. Ayun yung, just mag-yes mentor ka. Then sabi niya, ayusin mo yung profile picture mo. Palitan mo nga yan. Sabi ng gano'n. Di ba, wala akong maganda-gandang picture. Hey, hindi ko mapalitan ng time na yun. So you have to ayusin yung yung profile natin. Kasi yung makakilala natin, tinitignan pala kung ano nang nangyayari. Ano bang progress nito? Nagba-barley-barley. Yung iba nga, ni-snap ako. May chinat ko yung mga friends ko. Sige, barley. Yung iba talagang inignore na ako. Then, hindi na nila ako kilala nung nag-barley ako. Hindi na sila nagre-reply. Pero, yung mga hindi nagre-reply, sila ang nagtanong. Time will come, they will ask. And yung cold market na yun, finalo up ko po yun. Finalo up ko. Then, yun pala, alam nyo ba, na-stress ako nung time na yun kasi busy kami dito sa construction. Nagluto ako lahat ng naghahanda. Then, I said, Lord, malapit na ano po yung mangyayari sa akin dito sa aking journey, dito sa worldwide. Sabi kong ganun. Bigyan mo naman ako, Lord, ng sign, Then alam niyo, sumakit yung kuko ko kasi hindi ako nagpa-pedicure. Nung nagsimula sa aking ingrown, hindi naman na sinamasukan na ingrown, ilang months na hindi na pedicure dahil sa busy sa bahay and everything. Pumunta ako ng parlor. Kinausap ko siya, then shinare ko dahil sa pagod ko ganun. Salon owner yon. Then doon ako nag-talk, shinare ko yung testimony. Tapos, shinare ko din yung compensation plan. Meron pala siyang experience sa mga previous networking companies na hindi nag-work sa kanya. Then sabi niya, uy, maganda yan, sabi niya. Siya nang nagsabi sa akin, may training ba kayo? Kaya pag ipipray natin na dadalhin ni Lord yung mga tao na talagang ibibigay niya. Then may training kayo? Then I was not expecting. Sabi ko, sa Saturday, sabi ko ganun. Message ko, punta na ako ng IBC Baguio. Wala, nasaan kaya? Hindi naman nagre-respond. Wala naman, parang hindi yata darating. Pero dumating siya. Dumating siya. Then umupo. Natapos na yung IBP, tapos na yung training. Umupo kami. Anong nagustuhan mo? Yung Jade. Sabi niya, yung Jade. Ayun, yung tao na yun, niremedyo din niya. Kaya nag-Jade po siya. Hindi ko po siya kilala. Just keep on sharing and yun siguro, God led me to these people na sila rin ang lalapit. And ayusin din, ipakita nyo talaga na merong nangyayari dito sa I Am Worldwide. Do not speak negative and mag-chismis doon sa ating profile. Kasi may nakakakita doon na family. Kapag nakikita nila na may progress ka na, uy, may nangyayari sa kanyang I am, yung kanyang pag-barley, yung nakita nila yung improvement sa health ko, yun. Parang alam mo yung your testimony and your picture, kung ano yung nilalabas mo dito sa profile picture, sila ang lalapit, sila ang magsasabi. Ganun po yun. Kasi nung una talagang hirap. Alam nyo ba sa pag-flyers ko, parang wala, pero I'm praying pa rin. I'm praying pa rin na
mag-respond yung mga tao na yun. So just keep on, ayusin natin ang ating yung ating profile, then ipakita natin na nag-grow tayo dito sa I Am Worldwide para yung warm market natin maniwala sila at hindi nila sasabihin na ay barley-barley. O, ayan, ganun na, barley-barley na. Nung nakita nila, oh, may improvement. Uy, gumanda si Richelle. O, di ba? Yung pagganda ko na lang, may naniwala sa akin. Yun! Kaya dapat gumaganda tayo, nag-improve. Yung nakachinelas lang na hindi makasandal, hindi makashoes, yung hindi, yung, alam mo, yung lumabas lang na, alam mo, nakapambahay, naka-blazer na. Sabi nila, uy, anong nangyari? Kaya yung neighbors din namin, sabi nila, ba, yung barley-barley, sabi nila. And sabi pa nila, bakit ko lang ba yung kayamanan mo? May mga ganun pa. And I said, my purpose here is to share barley. Kaya yung neighbors namin, naipon yung mga farmers dyan, talk lang ng talk. Kung sino ang magti-take, okay lang. But do not expect na kapag kinausap mo yung tao, Lord, Jade na ito, Jade na ito. Huwag kang pag-pray mo na lang. Huwag mong isipin na lahat ng ano mo, Jade. Okay, just pray that God will bring you those people na i-build mo. And yung taong mga nangangailangan. Kasi kung if these people will give me just stress na ganun, never mind, Lord. Di ba? Yung mga tao talaga na makakasama mo dito and I'm very thankful. Thank you, Mentor Ikay. Nasagot ko ba? Wow, yes. Thank you so much, Mens. Napakagaling mo talaga at dahil